Kumusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, kung saan may kantahan at kwentuhan ng kanta-kwento. Ngayon mga kakwento, meron tayong interesting na usapan tungkol sa galing ng dalawang gitarista mula sa mga kilalang family band dito sa bansa. Sila ay sina Chen ng Franz Rhythm at Nation ng Mission Souls. Paalala lang mga kakwento, kung ikaw ay masyadong sensitibo at sobrang tagahanga ng isa sa kanila, nais lang kitang bigyang abiso. Dito sa channel natin, tapat na pagsusuri lang ang ibabahagi natin. Wala itong personalan. Hindi lang puro papuri ang tatalakayin natin. Pag-uusapan din natin ang kanilang mga limitasyon. Kaya kung masyado kang emosyonal, mas mabuting lumipat ka muna sa ibang channel na puro positibo lang ang sinasabi. Bago tayo magsimula, kung bago ka dito sa channel, hihilingin ko muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. And huwag kalimutan i-comment kung taga saan ka para malaman ko kung gaano kalayo umabot ang kwento natin. Maraming salamat. Hahatiin natin ang pagsusuri sa dalawang bahagi. Una, ang kanilang mga lakas o strengths. Pangalawa, ang kanilang kahinaan o weaknesses. Paalala muli mga kakwento, lahat ng mababanggit kong opinyon ay batay sa aking sariling pananaw. Kaya kung meron kang saloobin, talakayin natin mamaya sa comment section. Umpisahan natin sa mga lakas nila. Magsimula tayo kay Chen ng Franz Rhythm. Taglay ni Chen ang kakayahang mahuli ang emosyon sa kanyang mga lead guitar parts. Mahusay din siya sa pagpili ng kanta. Alam niya kung ano ang kaya niyang tugtugin at kung ano ang hindi na ide-deliver niya ng maayos at malinis. Sa kabila ng galing niya sa gitara, nahahati ang atensyon niya dahil may kakayahan din siya sa pag-awit. Bagamat hindi natin masasabing puro basic ang mga cover nila, mas mukhang gusto ng Franz Rhythm ang mga chill na tugtugin na kino-cover nila. At dito sila nakilala. Gayunman, isa sa mga nakikita kong kahinaan ni Chen ay hindi siya kasing bilis sumipra ng chords. Dito, mas nakatuon sila sa mga kanta na may tamang level ng difficulties na may lead guitar part. Mas magiging interesante kung susubukan nilang tugtugin ang mga mas challenging na rock songs. Wala namang masama dito. Maaaring magbago ang kanilang estilo sa hinaharap. Ngayon, lumipat tayo kay Nation ng Mission Souls. Isa sa mga lakas ni Nation ay ang kanyang kumpiyansa at ang napakagandang memorya sa pagkabisado ng mga lead guitar parts na ipapahayag niya sa mga live performance at recordings. Ang kanyang kasanayan sa pagtugtog ay talagang kapansin-pansin, lalo na sa harap ng maraming audience. Palagay ko, dahil hindi siya ang main vocal kundi second voice lang, mas napupursige niyang mapaganda ang kanyang kakayahan sa gitara. Kahit may mga mahihirap na kanta na may challenging na lead parts, tila madali at masaya lang ito para sa kanya. Ngunit wala namang perpekto. May kahinaan din si Nisha sa aking opinyon. Naiisip ko na parang naboboard siya sa mga basic song chords na kanyang piniperform. Pero hindi ito ganong kalala.
Marahil iba ang pananaw ng iba rito. Sa kabuuan para sa akin, parehong magaganda ang performances ni Nisha at Chen. Hindi ako eksperto sa gitara pero nailahad ko lang lahat ito batay sa aking obserbasyon bilang isang content creator na nakafocus sa dalawang family band na ito. Alam kong may ilan sa inyo na maaaring magbigay ng negatibong feedback at iginagalang ko iyon. Ito ang kaibahan ng Kanta Kwento channel. Hindi tayo puro papuri. Tinitingnan din natin ang kanilang mga kakulangan. Hindi para ibaba sila, kundi bilang mga tagahanga. Umasa tayo para sa mas maganda pang performances sa hinaharap. Kayo mga kakwento, ano pa sa tingin nyo ang mga lakas at kahinaan nila? May nais ba kayong idagdag? Sabihin nyo sa akin sa comment section at huwag kayong kalimutan i-subscribe at i-like ang kanilang mga channel. Muli, kung bago ka dito sa channel, hihilingin ko muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At paki-comment din kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan umabot ang kwento natin. Maraming salamat! At mga kakwento, mag-join kayo sa ating membership. 25 pesos lang para ma-access nyo ang ating special emoji sa comment section, early access sa ating mga content, at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Kanta Kwento, sabay-sabay tayo.